Maliban sa kawalan ng pagsisisi at hayagang pag-amin sa brutal na pagpatay ng isang anak sa sariling ina sa bayan ng Kabakan, ibinunyag din nito na siya ang nasa likod ng pamamaril sa isang ribulto ng santo sa Christ the King Parish sa nasabing bayan noong taong 2020. Sa isang panayam sa loob ng selda, walang bakas ng pagsisisi ang sospek. Sinabi ko, aminin ko yan. Oo, aminin ko yan. Ngayon, kung mayroon akong pera, kahit magpagawa pa ako ng 10 bilis na gano'n, pwede kong palitan. Di ba? Last 2020 yata yun, sir. Lumalabas sa salaysay ng sospek na hindi sila naging malapit ng kanyang ina, bagaman itinanggi nitong may malalim silang alitan hinggil sa pera. Inamin nito na nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang ina bago ang krimen dahil sa usaping ideolohiya. Sila yung parating blocking ba? Kumbaga, the way na mag-preach ako na gospel, the word of God. So, pag patapos na ako, blocking, pauli nila ako. Pero wala naman kaming alitan. Itong alitan namin is yung about sa gospel lang. Wala akong galit sa kanser. Gospel lang, oh. Wala, no involved man ito. Gospel talaga. Kasi hindi ko ginaisip yung pera eh. Una nang inayag ng Kabakan PNP na posibleng epekto ng droga ang sanhi ng pangangatwiran ng naturang sospek. Nabatid na nakunan ng drug paraphernalia ang bahay ng sospek nang mangyari ang krimen at dati na rin itong nahuli dahil sa droga at vowsy. Luigi Alan Totor, NDBC, Bida Balita.